Live mula sa News Headquarters ng Pilipinas, narito na ang andar ng mga balita ni Martin Andanar. Ang mga headlines ngayong gabi. Bagyong Helen, isa ng tropical storm. Signal number 1, itinaas sa Northern Luzon. Helen, posibleng manalasa hanggang Huwebes. Hanging habagat. Posible bang magdala muli ng matinding ulan sa mga lugar na binaha noong nakaraang linggo? Balitang raragasa ang lahar, kumalat sa Pampanga mga otoridad ng gagalaiti sa mga nagpakalat ng balita. Pero lokal na pamahalaan todo bantay pa rin dahil sa pagdating ni Bagyong Helen. Pangulong Noynoy Aquino, persa ng pinapalikas sa mga nakatira at bumabara sa mga ilog. DPWH may banta pa sa mga residenteng magmamatigas. Short list ng mga nominado para sa susunod na Chief Justice inilabas na ng Judicial and Bar Council. 8 pangalan kasama sa listahan. Justice Secretary Laila de Lima tuluyan na ang init sa puwera. Ano naman kaya reaksyon ni Madam Secretary? Pagpasok ng mga smuggled na bigas sa Subic, sinimulang inimbestigar ang Senado. Mga opisyal ng SBMA nasamon. Senate President Enrile napikon. Not mention my name if you have no malicious purpose to use my name because of the supposed connection of Cuevas with me to influence Mr. Tuason. I'm sorry, Your Honor. But I don't accept you. Congresswoman Arroyo inilipat na sa Makati Med dahil sa panakit na leg. Bakal sa leg ni CGMA may diferensya raw na pwede niyang ikamatay. Grandeng pagkatapos ng 2012 London Olympics, sinubaybayan ng buong mundo. United States nanguna sa medal tally. Siyudad na Rio de Janeiro sa Brazil, susunod na host ng Olympics. At ang mga pinaka-cute na personalidad sa larangan ng pagbabalita, kilalanin. Masunod ng ating segundo. Walang flag down at walang boundary ng mga balita, andar ng mga balita. Ay bago na naman tayong binabantayang sama ng panahon. Yan ay si Bagyong Helen na na-develop mula sa isang low active pressure area kahapon. Ano naman ang magiging epekto ni Helen sa bansa? Alamin po natin mula kay Franz Suguera live mula sa Pag-asa. Franz, bago ang lahat, nasaan na si Helen at gaano na siya kalakas? Sa ngayon, Martin, nasa dagat pa rin ito sa silangan ng Kasiguran Aurora, about 430 kilometers away. Yan mula sa Kasiguran Aurora. Ito ay may lakas na 65 kilometers per hour at tumatakbo ito o gumagalaw sa bilis na 13 kilometers per hour. At habang nasa dagat ito, malaki pa rin yung posibilidad na lalo pang lumakas. Martin? Base sa satellite na Pag-asa, nasa bandang silangan ng bansa si Helen, tapos nasa kaliwa naman ang hanging habagat. Anong posibleng mangyari, Franz? Parang dual punch siya, no? Merong nagpapaulan dito sa silangan, may nagpapaulan sa kanluran. Habang lumalakas ang Tropical Storm Helen, lumalakas din yung habagat na mahihila niya. Sa ngayon, nasa mababang kategorya ito ng pagiging tropical storm. Nasa 65 kilometers per hour ang hangin. Kaya naman, kaunti pa yung nahihila niyang habagat. Pero yung habagat na yan, magbibigay na yan ng 5 hanggang 10 millimeters na mga pag-ulan. Yan ay considered moderate to heavy rains na pwedeng makapagdagdagan ng baha. Lalo na at saturated na yung lupa natin dahil sa nakaraang mga pag-ulan noong nakaraang linggo. At base rin sa satellite images, mukhang napakalawak nitong si Bagyong Helen. Ano ba ang mga lugar na apektado nito, Franz? Yes, Martin, itong lapad niya ay nasa 400 kilometers. Kung itatranslate mo yan dito, mula yan sa Metro Manila hanggang Vigan. At kung titignan mo yung lapad niya, sasakupin na niya yung halos buong Luzon. Ngayon, nakakaabot na yung kanyang outer cloud band dito sa mga lugar na may signal tulad na lamang ng Quirino, Isabela,
mamaya magiging mararamdaman na rin yan dito sa Cagayan. Kasama rin ang Kalinga, Apayao, pati na rin ang Calayan, Babuyan, pati na rin ang Batanes Group of Islands. Samantala, yung habagat naman na nahihila nito mula sa Pangasinan down to Zambales, Pampanga, Bataan, Tarlac. Kasama na rin dyan, syempre, ang Bulacan, ang Metro Manila, ang Cavite, Batangas, down to Southern Luzon, tong Bicol Region, pati na tong Mindoro, na apektuhan naman ng habagat na magsisimula nga ngayong gabi hanggang Wednesday yan. Martin? At nabanggit mo kanina yung tungkol sa paghatak ng habagat kay Helen France, no? Anong ibig sabihin ito para sa mga lugar na binaha tulad ng Metro Manila? Yes, Martin. Dapat mag-ingat yung ating mga kapatid dyan sa mga nakaranas nga ng pag-ulan at pagbaha nito nga nakaraang linggo dahil posible na magdadagdag o kaya naman mag-maintain ng pagbaha sa mga lugar na yan ang mahihilang habagat nitong si Tropical Storm Helen. At dumako naman tayo doon sa may Bulacan, France, nagpakawala daw ng tubig itong Bustos Dam. Anong posible na mangyari? Pwede bang bumaha doon sa Bulacan at mas lalo pang tumaas ang baha? Actually, Martin, nagbabala na nga yung dam authorities, pati na rin ang pag-asa sa 4 na bayan na nasa paligid nga nitong dadaanan ng tubig na i-release ng Bustos Dam. Yan yung Plaridel, Bustos, Pulilan, pati na rin ang Baliwag. Mag-ingat yung mga lugar na yan dahil yung ipapalabas na tubig nitong Bustos na galing ng Angat, ng Ipo Dam, ay pwedeng makapagpaswell o makapagpaapaw dito sa river. Kaya naman, pwedeng ma-maintain yung baha sa mga lugar na yan o kaya na may makapagpataas pa ng baha. Martin? Meron pa bang iba pang dam na magpapakawala ng tubig, France? Yes, Martin. All in all nga, 6 na dam dito sa Luzon ang nagpapalabas ng tubig. Kasama dyan ang Magat Dam, ang Buklao, Binga, San Roque, Ipo, Angat, at pati nga itong Bustos Dam. Martin? Maraming salamat sa iyo, France Noguera. Nagulat ng live mula sa Pag-asa, dyan po sa Lungsod, Quezon. Pagkatapos na matagal na paghihintay at 5 beses na pagkakantala, inilabas na ng Judicial and Bar Council ang shortlist na naglalaman ng mga nominadong pagpipilian ni Pangulong Noynoy Aquino para maging susunod na Chief Justice. Si Secretary Laila De Lima po na ilang beses pang umapila sa kanyang disbarment case, tuluyan ng dinisqualify o dinisqualifika. Narito po ang report. Mula sa 20 nagisa sa public interview ng Judicial and Bar Council, 8 pangalan ang isusumiteng kandidato bilang Chief Justice ng JBC kay Pangulong Aquino. 5 sa napili ay Associate Justices ng Korte Suprema. Nanguna sa listahan si Acting Chief Justice Antonio Carpio na may 7 boto. Sa 8 miyembro ng JBC, tanging si Senador Chis Escudero lang ang di bumoto kay Carpio. Tig-6 naman ang boto ni na Associate Justice Roberto Abad, Justice Arturo Brion at Pinoy appointee o Junior Justice na si Justice Maria Lourdes Sereno. Sa hanay ng mga SC Justices, tanging si Sereno lang ang di binoto ni Acting JBC Chair Diosdado Peralta. Pasok rin naman sa talaan ang 3 maituturing na outsiders na sina Solicitor General Francis Hardaleza, dating ERAP Executive Secretary at San Juan Congressman Ronaldo Zamora, at dating Ateneo Law Dean Cesar Villanueva. Tig-6 na boto sina Abad, Brion, Sereno, Hardaleza at Zamora. 5 naman sina De Castro at Villanueva. Hindi nasama si Justice Secretary Laila De Lima sa talaan dahil sa ilalim ng panuntunan ng JBC, diskwalipikado ang nominado na may nakabitin na administrative complaint. Disqualified si Secretary Laila De Lima. Hindi na suspend ang rules. No? We needed 5 votes to suspend and walang consensus on that. Gulong-gulo naman ang kalihim sa naging desisyon ng konseho. Giit niya, mukhang napag-initan siya. Why was I singled out for disqualification? Yun lang muna ang gusto kong itanong sa kanila. Thank you. Batay sa saligang batas, mayroong 70 araw ang Pangulo para maghirang ng Chief Justice mula sa pagkakabakante ng kanyang posisyon. Pinasibak sa pwesto ng impeachment court si dating Chief Justice Renato Corona noong Mayo 29. Ibig sabihin, may hanggang katapusan na lang ng Agosto ang Pangulo para pumili ng bagong Chief Justice. Fritzy Cabial, News 5. At kasama po natin si Fritzy Cabial, nilang linggo din na nag-abang na listahan dyan sa Korte Suprema o dyan sa JBC. Fritzy, ang unang tanong, bakit yung shortlist hindi short? Di ba usually 3 lang hanggang 5 pangalan ang ipinapadala ng Malacanang? Ngayon ata 8. 8 ba yan, Fritzy?
O, tama Martin, 8 nga yung pangalan na yan. Pero kasi sa konstitusyon naman, nakalagay lang doon na at least 3. Wala naman nakalagay na dapat maximum 5 o maximum may 6. So, okay lang naman yung naging shortlist ng JBC kanina. Tsaka bago magbotohan, na pag-usapan nila na 8 yung kanilang pipiliin, pero 5 votes above lang yung makakapasok sa kanilang shortlist. Martin. Dali mo kami sa likod ng botohan, Fritzy. Nalaman natin na isang Associate Justice ang hindi bumoto sa kanyang kapareho. Oo, Martin, ito meron tayong hawak ngayon. Ito yung tally sheet ng JBC at mukhang tayo palang nakakakuha nito. And yung interesting dun sa naging botohan nila, halimbawa na lang itong si Acting JBC Chair Diosdado Peralta na isang SC Justice din, kapansin-pansin na kahit 8 yung dapat nilang pagpilian ay 5 lang yung kanyang binoto at lahat ngayon ay puro insider o kapwa niya maestrado. Yung hindi niya binoto sa kanila ay si Justice Presbitero Velasco. Dito naman tayo kay Yusek Michael Musni, siya yung kinatawa ng executive dyan sa JBC. Kapansin-pansin na among the justices o Supreme Court justices, itong si Justice Antonio Carpio lang yung kanyang binoto at yung iba ay outsiders na. Ito naman si Senator Chis Escudero ay majority rin sa kanyang boto ay puro outsiders at sa halip na itong si Senior Justice Carpio yung kanyang iboto, ang kanyang napili ay itong sina Justice Brion, Justice Velasco at Justice Sereno. Samantala, hindi naman kumbaga nasa pang 9th place itong si SEC Chairman Herbosa na may 4 lang na boto. So sayang no, kasi 5 above lang yung katanggapin ng JBC. So yan yung interesting dun sa tally sheet. Merong mga naka-0, sila, of course, Laila De Lima, dahil nga na-disqualify. Nandyan din si, itong si Morales, Rafael Morales, at si Katrina Legarda na isang human rights lawyer. Martin. Okay, so sa bahagi ni Justice Secretary Laila De Lima, so ano ba talaga yung dahilan kung bakit di siya naisama? Dahilan dun sa disbarment case o talagang ayaw sa kanya ng mga taga-JBC? Martin, yung naging discussion kanina is hindi talaga pinayagan na masuspend yung rules ng JBC. Yun nga yung tungkol sa disqualification, pending disqualification nitong si Justice De Lima. So hindi sila pumayag. Kung matatandaan mo last time, nagkaroon pa ng move na isuspend yung rules at merong nag-oppose. Pero kanina, hindi kasi nakabuo ng consensus na isuspend nga yung rules. Kaya naman napagbotohan na nila o napag-usapan na nila na tama na yung pag-uusap-usap at bumuo na lang ng shortlist. Martin. At mula dito sa shortlist, ano na ang susunod na mga hakbang, Fritz? Martin, bali, sasubmit na yan kay Pangulong Noynoy Aquino. So, nasa kanya na yung bola ngayon. Meron siyang 90 days. So, I think August 27 or August 29 yung kanyang magiging deadline para makapili ng susunod na Chief Justice. Wala bang mga mock polling dyan sa labas ng Korte Suprema? Ano bang sa palagay mo, sino ba yung napipili, Fritzy? Martin, meron tayong 3 names, no? Kumbaga, na lumilitaw dyan. Siyempre, dyan si Senior Justice Antonio Carpio. Sa outsiders naman,